Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Ang gusto ko lang po i-share ngayong gabi ay mula sa Philippus 4, verse 6 to 7. Ayan, so basahin po muna natin. Verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, ito po, yan, sa Philippus po, kung atin pong aaralin, ano po ang konteksto po ng Philippus 4, yan, dito po sa kabanatang ito ay binibigyang diin ni Pablo ang kagalakan sa Panginoon kahit sa gitna ng kahirapan. So, kung aaralin po natin mabuti, ito pong mga panahon na to, mga taga-Pilipos po ay dumaranas ng pag-uusig, pangamba, at pinaalalahanan sila na huwag mabalisa, kundi idulog ang lahat sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. Ayan, so dito rin po ay ipinapakita ang tunay na kapayapaan ay hindi nakabatay sa kalagayan ng buhay kundi sa relasyon kay Kristo. Ayan, take note po ha. Pinapakita nito na ang tunay na kapayapaan ay hindi nakabatay sa kalagayan ng buhay kundi sa relasyon kay Kristo. Ayan, so best example po dito ay ang author ng Philippus, ano po, ayan, si Pablo. Kung saan po siya po ay nakaranas ng pag-uusig din po, yan, hanggang siya po ay nakulong. Pero ang kagandahan po doon ay patuloy siyang nagtiwala sa ating Panginoon. Ano po? Ayan. So dito po sa Philippus, ayan, binigyan din po dito yung kagalakan, kapanatagan, pagkakaisa at pagpapatuloy sa pananampalataya at pamumuhay Kristiyano. At binanggit din po dito ni Pablo ang kanyang marubdob na pagmamahal sa mga kapatiran sa Filipos. And so, ano nga po bang mga puntos o mga mensahe ng Philippus 4, 6 to 7? Ayan, una po, ang paanyaya ng Diyos, huwag kayong mabalisa. Well, in fact po, hindi po talaga siya paalala. Ano po? So, ito po ay direktang inuutos ni Apostol Pablo sa mga taga Filipos, ano po, sa mga taga Pilipos na kung saan ay huwag silang mabalisa sa anumang bagay. Huwag hayaang ang mga alalahanin sa buhay ay kontrolin ang kanilang pag-iisip. Dahil that time din po, marami pong lumalabas ng mga false prophet, mga mali pong katuruan. Ano po, kaya talagang struggle po ang mga taga-Filipos noon. So, sabi doon, sa halip, manalangin at magpahayag ng mga kahilingan. So, una po, huwag mabalisa sa anumang bagay. So, ito po ay utos. Ano po? Direktang utos. Hindi lang ito yung sinabi na, huwag kang mabalisa. Pero sabi po dyan, direktang iniutos ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos na huwag silang mabalisa at huwag po nilang hayaang yung mga alalahanin nila sa buhay ay kontrolin. Ano po ang kanilang pag-iisip. Dahil dito nga po, that time, ay inuusig po ang mga Kristiyano sa Filipos. Ano po? Yan. Sa halip, manalangin at magpahayag ng mga kahilingan. Ayan. Imbes na mag-alala, ipahayag ang lahat ng kailangan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ayan. Sabi din po doon, dapat ay panalangin may pasasalamat. Ano po? Mahalaga na isama natin sa panalangin natin yung pasasalamat. Ano po? Sa mga nagawa ng ating Panginoong Diyos. Ano po? At sa mga ipinagkaloob niya po sa buhay natin. So, dahil during that time nga po, yung mga taga-Filipos ay inuusig po sila, yung mga Kristiyano po doon. Yan. So,
Ang tinuro po sa kanila ni Apostol Pablo na kapag sila ay nanalangin, ano po, dapat may pasasalamat na sa kabila po ng pag-uusig, sa kabila po ng paghihirap, ano po, nandun pa rin ang ating Panginoon na siyang nagkakaloob sa ating mga buhay. At ang kapayapaan ng Diyos. Ito ay pangako ni Pablo sa mga sumusunod sa unang bahagi ng talata. Iba po, kung babalikan po natin yung verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ayan, kung tayo po ay tunay na nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus, andun po yung kapayapaan na binibigay niya sa atin. Ano po? Yan. Ang kapayapaang ito ay lumalampas sa pagkaunawa ng tao. Di ba sabi po dyan? Kapayapaang hindi mauunawaan ng tao. Ayan, so ibig sabihin, lampas po sa rurok ng kaisipan ng mga tao yung pag-iingat na gagawin ng ating Panginoon. Ayan, mag-ingat sa puso, mag-iingat sa ating puso, mag-iingat sa ating isip. Ang kapayapaan ay parang isang tanod na nagpoprotekta sa ating mga puso at isipan mula sa pagkabahala. Ay sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, ang kapayapaan ay matatagpuan sa ating relasyon kay Jesucristo. Ayan, so dito po sa Filipos 4, kailangan po nating maunawaan ano po na yung magalak, yung maging mahinahon at huwag mabalisa. Ano po, ito po yung talagang pinupuntos po dito sa verses na ito. Ano po? Ayan. At alam niyo po, yung kapayapaan na tinutukoy dito ay mula po sa salitang ugat na nagpapahiwatig ng pahinga at katahimikan. So, di ba, ang Lord lang po ang nakakapagbigay ng peace of mind sa ating mga tao na kapag tayo po ay maraming iniisip, kapag tayo po ay binabagyo ng mga problema, kapag po tayo nag-pray sa ating Panginoon, siya po yung bibigay ng kapayapaan, ng peace of mind. Ayan. So, kapayapaan, pahinga, at katahimikan. Ayan. At ano nga po ba yung aplikasyon natin dito po sa Filipos 4 verses 6 to 7? Ayan. Dapat po pairalin natin ang pagsuko sa ating Panginoon. Ano po? Yan, yung mga alalahanin natin. Yan, ipagkatiwala natin ito sa ating Panginoon na may kasamang pasasalamat. Ano po? Hindi po tayo dapat magpasalamat lang kapag nasa good situation tayo, kapag dinidinig ng Lord yung mga panalangin natin. Pero, sabi po ay, magpasalamat tayo, manalangin tayo sa lahat po ng pagkakataon ng ating buhay. Ano po, yan, ipaalala natin or pinapaalala po sa atin dito ng ating Panginoon na siya po ang may kontrol sa ating mga buhay at sa Kanya lang po may kasiguraduhan. Ano po, kaya dapat sa Kanya lang po tayo magtitiwala. Ayan. Like for example po, sa mga sitwasyon po natin ngayon, sa buhay po natin, ano po, yan, sa trabaho, medyo mabigat. Kung halimbawa, hindi ka ma-promote, ano po, pero ipagkatiwala mo yun sa Lord. Ano po, ayan, manalangin ka, magpasalamat ka sa Lord, at darating yung panahon na ipagkakaloob ng Lord yung gusto mong mangyari sa buhay mo, kapatid. So, kaya dapat po, ulitin po natin na manalangin tayo na may pasasalamat at huwag po tayong mangamba sapagkat mas malaki ang ating Panginoon kaysa sa mga problemang hinaharap po natin. Di ba parang yung dagat po, tapos yung bangka. So, kung i-illustrate po natin, so yung bangka, yun yung problema. Pero yung dagat, ayan, yung tubig, yun po ang ating Panginoon. Alin po ba doon ang mas malaki at mas malawak?
'di ba po, yung dagat. At yun po yung ating Panginoon. Kaya sa Kanya po natin ipagkatiwala lahat po ng mga sitwasyon ng ating buhay. Ayan, sige po, let us pray. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, sa nahayag pong mga salita mo, Lord. Nawa, Panginoon, ay tumimo po ito sa aming mga puso. Lord God, matuto nga po kami magpasalamat, manalangin sa iyo, Lord God, sa anuman pong sitwasyon ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin na dapat po kaming magtiwala sa iyo, Lord God. Kahit anuman po ang mangyari sa amin, hindi mo po kami pababayaan ni iiwan. Maraming salamat, Lord God. Ito po ang aming samot na langin. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po.